Itinatago mo ang talento mo. Hindi mo binabahagi sa nangangailangan. Ang kakayahan mo, pag-asa ang maidudulot sa dukha nating kababayan. Tumulong na ako noon, mahayag man ang aking katauhan. Ngunit para sa kanila, isa lang akong uri ng mabangis na halimaw. Kaya nagpasya ako na kailanman, hindi na ako muling tutulong. Paano kung nasa bingit ng kamatayan ng taong pinakamamahal mo? Hindi mo ihahayagan yung pagkatao, pagkakaitan mo ng tulong, at hahayaan mong mapahamak? Sa kasamaang palad ho, walang sino mang nakapagpaibig sa akin. Wala akong minamahal. Maaaring totoo yan sa ngayon. Ngunit sa mahabang panahon ng paninirahan mo sa mundo, hindi mo mabibilang ang makikilala mo. Malay mo yung babaeng yun, lagi mo na pala nakakasalamuha. Kailanman ay hindi ako iibig. Isa pa, mawawala ako balang araw. Walang katiyakan ng pananatili ko rito. Darating ang panahon, nababalik ako sa aking pinagmulan. Ibig sabihin, manatili man ako na matagal sa mundong ibabaw, ilang milyong tao man ang aking makilala, hindi ko ibubuwis ang buhay ko para lang sa iisang tao. Hindi ko gagawin ang ganong uri ng kahangalan. Kapag hindi pa ako nakauwi ngayon, posibleng ito na ang katapusan ng buhay ko. Maaaring ikamatay ko yan. Hindi ba pwedeng? Huwag ka na lang umalis. Pwede naman. Talaga? Sigurado ka? Mr. Do, Hindi niya ako tatay. Alam mo namang hindi niya ako kaano-ano. ang sabi po sa akin ni Mateo, parang tunay na amang turing niya sa inyo. Nung may sakit siya, natatandaan ko yung sinabi niyo na sa loob ng 3 buwan, aalis si Mateo. Bakit niyo po nasabi yon? Bakit siya aalis? Saan siya pupunta? Hanggang ngayon, hindi mo pa alam. Alam ko na ho, pero hindi ko lang matanggap. Nakikita ko siyang naglalaho na parang bula. At sumusulpot sa isang kisap mata. Sinubukan kong intindihin yon. Pero yung galing siya sa bituin, yun ang parang hindi ko matanggap. Totoo ba na babalik siya sa planeta nila? Totoo yan, Steffi. Kaya lang ho, ang sabi niya sa akin, hindi na siya babalik doon. Pwede naman daw na hindi na siya bumalik. Kaso lang, nakita ko yung nakasulat sa journal niya. Natakot ako sa nabasa ko. Na pag di siya bumalik, mamamatay siya. Malaki pinagbago ni Mateo mula nung makilala ko siya. Dati-rati, hindi naman yun nakakaramdam ng lamig o init. Pero ngayon, lagi na siyang giniginaw. Tsaka napapansin ko, humihina na ang kapangyarihan niya. Pag di siya bumalik sa pinagmulan niya, mamatay siya. Sinabi niya na hindi siya aalis sa tabi ko. Kahit ikamatay pa niya yun. Bakit kaya? Ang hindi mo alam,
Ganun na kalalim ang pagtingin niya sa'yo. Bago mo pa maramdaman na nahuhulog na ang loob mo sa kanya, may gusto na siya sa'yo. Naniniwala ako na gusto ka niya nang higit pa sa iniisip mo. Iniiwasan niya na masaktan ang damdamin mo. Sinubukan niya umiwas dahil ayaw niya maging malungkot ang pagwawakas. Ilang beses ko na siyang pinigilan, pero wala akong nagawa. Gusto niyang manatili sa tabi mo. Kahit pa ikamatay niya. Anong problema? Bakit mo ako tinawagan? Hi, Mr. Mateo Do. Nakapasok ka kahit hindi kita pinabuksan ng pinto. Ang galing mo, ha? Magsabi ka nga ng totoo. Anong uri ka ba ng nilalang? Wizard ka ba? Pinapunta mo ba ako rito para itanong yan? Ano pa ba ibang kaya mong gawin? 12 taon nang lumipas, hindi nagbago mukha mo. Kaya mong gumalaw na sobrang bilis. Nakakapasok ka sa pinto na sobrang sarado. Si Steffi Chon, 15 years kong niligawan. Pero nanalo ka. Nahulog agad ang loob niya sa'yo. Nasa'yo na lahat, Mateo Do. Nakakaingit ka naman. Ako rin. Naiingit ako sa'yo. Naingit ka sa akin? Sa akin? Na may kapatid? Na pinagtangka ang patayin? Ang babaeng mahal ko? Pati kuya namin. Pinatay niya. Nung araw na namatay si kuya. Winston, para kay Harold. Dali mo nga sa kwarto niya. Okay. Gamit ang sarili kong mga kamay. Ako ang pinagdala niya. Hindi mo kasalanan ng pagkamatay niya. Pag nalaman ng mga tao kung ano ang tunay na nangyari, sina mami, sina daddy, masasaktan sila. Ano mangyayari sa pamilya namin? Naiintindihan ko. Pero hindi mo to pwedeng itago. Sa mga oras na ito, baka pinagpaplanuhan ka na rin ni Jackson. Ibig sabihin, baka saktan niya uli si Steffi Chan. Kaya nga kita tinuwagan. Ayoko sanang tanggapin na ikaw na lang ang tanging kong matatakbuhan. Pero wala na akong malalapitan. Anong dapat kong gawin? Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Mateo Do, bukas na tayo mag-usap. Sige. Kita tayo bukas. Steffi Chan. 있어줘서 그게 너라서
따라서 나는 있잖아 정말 빈틈없이 행복해 너를 따라서 시간은 흐르고 Bago mo pa maramdaman na nahuhulog na ang loob mo sa kanya, may gusto na siya sa'yo. Naniniwala ako na gusto ka niya nang higit pa sa iniisip mo. 수 없어서 너의 모든 순간 그게 나였으면 좋겠다 생각날 때도 가슴이 차올라 나는 온통 너를 Hindi mo ba ako papapasukin? Sa pagkakaalam ko, hindi ka umiinom. Umami ka nga sa akin. Siya ba nagbigay sa'yo? Si Kay Yang? Saan mo nga ba nakuha yun? Nakakagulat siya. Pinarusahan ko na sa loob ng 7 taon. Hindi pa rin nagtanda, niloko pa rin ako. Kaya nga ba ayoko maging mabait? Pag di mo agad pinatay ang kalaban, bandang huli ikaw pang susuwagin. Kaya mo ba pinatay? Si Kuya Harold, si Rachel Han, at marami pang iba. Nagugutom ka ba? Dinalan kita ng merienda. Lucy, Bakit? malapit ba ang loob mo kay Winston? Oo. Bakit mo naitanong? May sinabi kasi ako. Baka mapahamak siya. Kaya ako nag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Winston? Hindi ako magtatanim ng galit sa'yo. Kung magpapakabait ka lang, ligtas ka. Hindi kita sasaktan. Ano yung pinarinig mo sa akin? Nasaan yon? Hindi ko alam. Bunso, kapag hindi ka nakinig sa kuya mo, ikaw ang kawawang prinsipe ng SNC na nagpakamatay habang umiinom. Ipinangalan ko sa iyo ang baril na to. Kunwari naabutan na kitang nakabulagta. Kaya sinugod kita sa ospital. Pero huli na ang lahat. Nasaan ang recording pen? Saka si Kay Yang. Sige ka. Pwede ko pang mahanap yan. Kahit malagutan ka na ng hininga. May kasabwat ka na pala. Sumuko ka na. Pag sumuko ka, meron ko pang pagkakataong magpaliwanag. Huwag mo nang guguluhin ang pamilya natin. Mateo to, hindi ganito ang kasunduan. Hindi dapat umabot sa ganito. Magpaliwanag ka.
sa harap ng hukuman. Mr. Jackson Lee, inaaresto ka namin sa salang homicide, instigation of murder and false imprisonment. Malaking pagkakamali itong ginagawa niyo. Tawagan yung abogado ko. Wala kayong ebidensya laban Doon sa sa akin. kwartong pinanggalingan mo, may naka-install na CCTV. Si Winston mismo ang naglagay. Dahil doon, lahat ng mga sinabi mo, may hawak na kaming record. Alin? Yung pag-uusap namin? Wala yun. Tinatakot ko lang ang kapatid ko. Away magkapatid lang yung nakita nyo. Yun ang katibayan na hindi ko sinaktan ang kapatid ko. Pero sa salang homicide at instigation of murder, Dahil sa report ni Winston kaugnay sa stunt wire accident, natuntun namin ang sekretary mo. Mailap siya. Muntik na kaming malusutan. Palabas na sila! Bilis! Gusto nyo! sir, sandali lang po. Turo mo! Sir! Anong krimen ang kinasasangkutan nyo? Winston, wala akong planong iputok ang baril na hawak ko. Dahil meron akong ibang diskarte. Hindi mo matatanggihan ang alok ko pag nalaman mo yon. Ang paboritong wine ni Steffi Chon, Chateau Petrus, 1993. Anong sinasabi mo? Nagpa-reserve ako sa paboritong wine restaurant ni Steffi Chon. Ipinangalan ko kay Mateo to. Nandun na siya ngayon dahil iisipin niya na ikaw ang nag-imbita. Sa mga oras na to, yung wine siniserve na sa kanya. Yun pa naman ang paborito niyang wine. Baka ubos na yun ngayon. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa kanya pag nainom yun. Bawal ko na ng litrato. Ilayo niyo yung camera niyo. Ilayo niyo. Sir! Bawal kunan. Kukumpiskahin ko yung mga camera niyo. Maubos ako na ng oras. Baka ngayon, ubos na ang wine. Sagutin mo ang phone mo, Steffi! Alam ko kung saan ka magaling. Maglaho ka na. Yun lang ang tanging paraan para maligtas mo siya. Ay, sayang. Hindi pala pwede. Sir! Kasi Official statement lang po! maraming makakita. Sige na, sir! Tama na! Lakas nyo! Lumayo na kayo! Sir, ano pong masasabi ko sa Tama na! Lumayo kayo! Uy! Sige na! Layo na! Nasaan na? Bigla na wala! Ano na yan? Ha? Ano nangyari yun? Nasaan na yun? Oh, tama na! Tama na yan! Bakit biglang wala lalaki yun? Para siyang bula na. Biglang naglaho. Hindi, wala ko nakita naglahong parang bula. Sige na, umalis na kayo dito. Sige na! Lumayo na kayo! Alis na sa amin! Sarap lang natin siya, di ba? Sige na! Paano yan nagawa niya? Kita mo eh! Hindi niya maililigtas si Steffi Chon. Oo! Hindi ka, oh! Papatay kita! Papatay kita! Kaya mo yan! Galing to. Kakain ako. Ano ba yan? Sino yan? Sinasabi mo? Okay ka lang? Bakit ka nga pala biglang sumulpot? Maraming taong nakakakita.
Bigla yata akong nahilo. Parang... Bakit siya nahimatay? Hinimatay? Video ko. Ihanda mo mga gamit. Kailangan ng pasyente ng gastric lavage procedure. Tatawagin ko lang po yung doktor namin. Maghintay lang Kumilos ka na! Wala nang oras! Bawal yan, sir! Hindi niyo pwedeng gawin yan! Ah! Sino ka? Bawal yan! Ano nangyayari? Dali! Tumawag ka ng mga polis! Opo, Dok. Sino ba yan? Steffi Cho, naglaho sa isang restaurant? Junjun, punta tayo sa Hancock Hospital. Ha? Attorney Jang? Di ba ito yung lalaking nagpupunta dito sa office natin? Sino ang lalaking naglaho kasama ni Steffi Chon? Lapit mo sa Ano ba talaga nangyari? Sabihin niyo na sa amin! Ang ingay naman dito. Ang daming nakatingin. Pumunta tayo sa lugar na walang tao. Sige. Aalis tayo. Wala na naman! Saan na napunta? Wala na eh! Umira naman. Hindi na wala eh! Matlayo to. Nasaan tayo? Nag-alala ako. Hindi pa ako nakakapag-teleport sa ganito kalayong lugar. Nasaan nga tayo? Sabi mo gusto mo sa walang ibang tao. Ano? Dito. Walang mangiistorbo. Tayo lang. Ikaw lang at ako. Tayo lang dito? Hindi tayo masusundan. Anong lugar to? Ito ba ang pinagmulan mo? Kabilang mundo? Ibang planeta? Paxman. Ibang planeta to? Ayaw mo maniwala? Bakit kaya ako maglakad? Bakit hindi ako lumulutang sa ere? Kayang-kaya kong gumalaw. Nakakahinga ako. Nakakalakad ako. Kaya ko mamuhay ng normal. Nag-iisip ka ba? Ha? Ba't mo nasabing ibang planeta to? Hindi mo ba alam kung gaano kalayo yun? Hindi ba? Siyempre hindi. Isa pa, paano kung nasa planeta ka nga namin? Doon ako titira. Ayaw mo ba? Basta nakakahinga, mabubuhay ako. Madali ako makibagay. At least sa planeta nyo, hindi ako malulosyang kahit kailan. Baka magkaroon pa ako ng fans club doon. Hahanga sila sa babaeng maganda. Yabang. Saan nga to? Sabihin mo sa akin.
Ikaw naman ang sumigaw. Ako? Sige na, gayahin mo ako. Dito na kami titira! Magpapakasaya kami! Dito lang kami forever and ever! Ang saya! Gusto mo mag-picture? Ano? Paano? Selfie. Buti naghilamos ako. Dala mo yung cellphone mo? Akin na. Smile. Dalawang puno yan na magkabuhulang ugat. Para naging malaking puno. Yung isang yon, camellia. Yung isa, Japanese cinnamon. Ah, ganun. Magkaiba ng uri, pero pwedeng pagsamahin. Magkaugnay sila. Nakakainggit. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa kanila. Gusto mo magpa-picture? Ano naman? Ayoko na. Picture na may iwang alaala. Baka nagkakagulo na sila ngayon. Malamang. Alam mo, magkaiba ang takbo ng oras sa planeta nyo at sa planet Earth. Kunwari iba rin dito sa isla. Hindi ako sikat at hindi pinagkakaguluhan ng maraming tao. Ikaw naman, hindi ka alien na kailangan pang itago ang katauhan. Dito, baliwala yun. Habang nandito, kunwari, wala tayong pakialam sa mundo. Alam mo, Mateo, do? Bakit? Steffi Chan. Mahal kita. Kung dito ka titira sa planetang ito, dito na lang rin ako titira. Kung mas gusto mo dun sa malayong bituin, papangarapin kong makasunod sa'yo. Mahal kita. Nag-aalala ako sa pagdating sandaling bigla ka nalang mawawala. Kung pwede ko lang pahintuin ng oras. Pati kaluluwa ko ibebenta ko. Makasama lang kita habang buhay. Dahil aanhin ko pang kaluluwa ko. Kung minsan lang hiniling ng puso ko. Na hindi na kita nakilala. Pero kung may babalik ko ang oras, gusto ko muli tayong magkatagpo. Para muling magdebate at magtalo. Para muling mahulog sa akin ang loob mo. At muli kitang ibigin. Oo na. Grabe ka. Ang haba-haba ng sinabi ko.
Yun lang ang sagot mo? Kapag babae na nagtapat ng damdamin niya, dapat huwag mong hayaang mapahiya kasi. 네 모든 순간 나였으면 Ang bigat-bigat pa naman! Aray ko! Ay! Number 1, Steffi Chon Teleport. Number 2, Mateo Do. Trending ngayon sa internet. Ang keyword na Stenfish Teleport at saka Mateo Do. Dapat nga nakasulat din dyan yung trending sa news na si Jackson Lee ng SNC arestado dahil sa pagpatay kay Miss Rachel Han. Ibig sabihin, absuelto na si Steffi Chon. Sisikat na uli siya. Talaga? Siyempre, sir. Sigurado makikisimpat siya sa kanya ang lahat ng mga tao. Isa pa, dahil sa nangyaring yun, pagkakaguluhan si Steffi. Ang daming tumatawag na sponsor. Akala nila hawak pa natin siya hanggang ngayon. Pati sponsor? Tumawag? Mabilis na kumalat sa internet ang mga pahayag tungkol sa superpower abilities nito. May mga haka-haka na ang manager ni Steffi Chon, isa umanong wizard o isang alien. Pinabulaanan nito ng science community. Inimbestigahan na nila ang insidente. Sa ngayon, patuloy ang pagkalat. Ano, kontento ka na? Masaya ka na ba? Kanina ka pagising. Ngayon lang. Matulog ka pa kaya? Ayoko na. Wala ka ng lagnat? Mas mabilis na wala ngayon kaysa dati. Hindi kaya nakakasanayan mo na? Pa-picture tayo uli? Ano naman? Hindi ka pa gutom? Gutom na. Nga pala, Mateo. Ilan ang gusto mong maging anak? Ano? Dapat kasi, ngayon pa lang napaplano na. Ilang baby ang gusto mo? Sabihin mo. Mga 7. 7? Hindi ba super dami nun? Ganon kasi nung unang panahon. Yung 7 o 8 anak, konti pa yon. Yung iba nga, 12 pa eh. Talaga? Gusto mo 3 boys at 4 girls? 7 babae. Bakit puro babae lang? Yung kasi ibang lalaki, ang lilikot saka ang iingay. Sige, pag-iisipan ko yan. Pero hindi natin sure kung magiging puro babae. Paano kung may masinit na lalaki? Aalagaan din natin. Wala tayong magagawa. Kaya lang, parang sobrang liit ng condo unit para sa 7 bata. Di ba? Maliit nga yan. Bibili na lang tayo ng bahay sa probinsya. Gusto ko kasi na may malawak na bakuran. Sa likod bahay. Yung tita ko nakatira sa Pyeongtaek. Meron siyang garden. Sabi niya, medyo mahirap linisin. Pero mas gusto ko yun kaysa sa condo. Mag-alaga rin tayo ng aso. Bakit? Wala lang. Gusto ko rin ng malawak na bakuran. Saka ng aso. Talaga? Matanong nga kita. Wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Eh kasi, matagal ko na itong napapansin. Wala ka pang sinasabi tungkol sa nararamdaman mo para sa akin. Tulad ng mga salitang gusto kita. O kaya yung mahal kita, Steffi. Ubusin mo na nga yung ramen mo. Ako ilang beses ko nang nasabi. Idagdag mo pa yung kanina. Diba? 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 Ang sexy mong kumain ng ramen.
Bolera. Maghapon ka na nagpipicture. Yung mga commercial namin, ipupull out ko lahat sa TV station nila. Basta pigilan mo silang lahat. Alam mo naman tagapagmana ko si Jackson Lee. Huwag mo ngayon mapahamak siya, maliwanag. Baka akala mo, pwede kang bumalit sa posisyon ni Jackson. Napakarami na niyang napatunayan sa akin. Nung makahanap ka ng maliit na butas, ginamit mo yun laban sa kanya para mapabagsak mo siya. May pinagmamalaki ka ba? Kahit traidorin mo ang kapatid mo, wala kang mapapala. Hindi mo maaagaw ang trono niya. Wala akong plano. Hindi ko kailangan yan. Ang pakiusap ko lang, mula ngayon, huwag niyo nang pagtakpan ng mga nagawa niyang kasalanan. Napakarami na niyang nagawang krimen. Kanina lang, papatay niya si Steffi. Hindi ako naniniwala. Ano bang mapapala niya sa kanya? Nasa rurok na siya na tagumpay. Hindi niya yung magagawa. Yan ang wine na pinabigay niya kay Steffi Chon. Mabuti na lang. Kaunti pa lang ang naiinom. Iinumin ko. Gusto niyo? Baka pag naubos ko to, maniwala kayo. Si Jackson, hindi nagdadalawang isip pumatay. Makuha lang ang gusto niya. Para siyang halimaw. Sigurado may dahilan. Kaya naisip ng kapatid mong patayin si Steffi Chon. Hindi mo siya dapat pagbintangan. Baka may atraso sa kanya ang babaeng yun. Kung walang dahilan, hindi magagawa yun ang kapatid mo. Jackson, maawa ka sa akin. Yung narinig mong boses, kilala mo yan. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Patawad po, Daddy. Hindi ka lasing. Namamanhid ang katawan mo. Ano? Namamanhid ang braso at binti mo. Sisikip din ang dibdib mo. Mahirapan kang huminga. Mamamanhid ang dila mo. Tapos unti-unti ka makakatulog. Jackson, anong ibig mo sabihin? Lalabas na aksidente sa pagmamaneho ng lasing. Pupulutin ang bangkay mo sa Jackson. Matagal ko ng pangarap na mawala ka sa landas ko. Sagabal ka sa plano ko. Hindi nabibigyan pansin ni Daddy ang kakayahan ko. Dahil ikaw ang pangating na anak. Jackson, maawa ka sa akin! Patawarin niyo ako, Dad. Patawarin niyo ako. Tawagan mo nga uli. Mapo na kayo. Unattended eh. Eh bakit? Ano nangyari sa kanya? Saan ba siya dinala ng lalaking yun? Pag pinahamak siya ni Manager Do, Huwag kayong mag-alala, Ma. paano naman ako hindi mag-aalala? Mabait si Mateo. Hindi niya papabayaan si Ate Steffi. Oo nga naman. Nakilala ko na yon. Mabuti siyang tao. Eh bakit siya naglaho tangay-tangay ang anak ko? Hindi man lang tumatawag dito. Hindi ba kayo nanood ng news? Si Mateo mismo nag-gastric lavage procedure. Kaya siya nakaligtas. Baka nainis sa maraming tao kaya umalis.
Doktor ba siya? Masyadong pabida. Yun ang lalaking gusto ng anak natin. Sigurado makakauwi sila ng ligtas. Maghintay lang tayo. Sana wag na sila magtagal. Napansin ko nga pala, wala ka bang ibang damit na maisuot? Huh? Ay. Ituro mo nga sa akin kung saang bituin ka galing. Hindi mo matatanaw mula rito. Mula dito, hindi tanaw. Saan ko yun makikita? Bakit ba? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Saan gawi ba? Sa north or sa south? Doon ba? Doon? O doon? Ha? Giniginaw ka pa? Mainit na. Mateo, do. Tuwing summer, pupunta tayo dito, ha? Oo ba? Kasama ang 7 anak natin. At yung 5 nating aso. Pag lolo't lola na tayo, kasama ng mga apo. Hindi na kailangan mag-ibang bansa. Dito na lang tayo. O sige. Grabe. Ang laki ng pamilya natin. Magkakanta ko ba tayo sa pagtatrabaho para mapakain natin sila? Gagalingan mo sa school. Dadagdagan mo ang klase mo. Ako kahit pido o kontrabida. Papatusin ko lahat ng rule. Lahat yun. Gagawin natin. Promise mo sa akin yan, ha? Oo. Promise yan. Haranahin mo nga ako. Hindi pa kita naririnig kumanta. Anong kanta? Gusto ko sana yung kanta na maaalala kita. Yung kanta na pag narinig mo, maaalala mo rin ako. Yung kantang maaalala natin sa loob ng mahabang panahon. Salamat, ha. Steffi Chan. Hindi ko man sabihin ang mga salitang gusto mong marinig. Gusto kong maging bahagi ng pinapangarap mong buhay. Isuot mo sa akin. Ito ang uri ng proposal na matagal ko nang pinapangarap. Ako naman, hindi ko pinangarap na mag-propose sa ganitong paraan.
Parang wala na akong mahihiling pa. Mateo to. Bakit, Steffi Chan? Pinakamamahal kong Mateo to. Bakit nga? Oras na para magising sa katotohanan. Hangad ko ang kabutihan mo. Tumuli ka na sa pupuntahan mo. Ayokong mamatay ka. Alang-alang sa akin. Mas nanaisin kong mabuhay ka. Pinalalayan na kita. Umalis ka na. Bumalik ka na sa pinagmulan mo. 가슴이 뛰는 그말 I love Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Kailanman hindi ko ito malilimutan. Baon ng karunungan mula sa iyo, tatapusin ko ang aking nililikhang aklat. Karangalan ko ho ang pagdalaw niya. Bago ko umalis, nais lang kitang paalalahanan. Tungkol saan ho? Hindi ko man nakikita ang hinaharap. Naniniwala akong bago ka lumisan, makikilala mo ang magandang dilag na mamahalin mo ng buong puso. Sa pakiwari ko, alang-alang sa kanya, isasantabi mo ang paniniwala mong matagal mong pinanindigan. Ano ho ang dahilan at nasasabi niya yan? Ang pag-ibig. Kung minsan ay talagang mapagbiro. Kung sino pang nagmamatigas, siya pa ang higit na nabibighani at nakadarama ng pag-ibig na wagas.